And dun po sa House Infracom hearing, mayroong motion na ipinagpaliban to invite Representative Ko sa pagdinig po regarding the questions on the 2025 Bicameral Conference Committee report. Pero hindi po kasi sumasagot si Representative Ko, and mayroong mga reports na he was absent with notice twice, absent without notice thrice, and excused 7 times po sa session. Meron po ba siyang nasa loob, nandito pa po ba siya sa bansa, lumabas po ng bansa? Meron po ba siyang travel clearance? Can you give us an idea lang po? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Ano po yung period nung kaniyang travel clearance from the house? Kailan po umalis? Kailan wala po pa akong expected wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information, and once I have that, I will of course share it with all of you. Thank you po. Thank you, BBN. Haji Camino from Brigada News is next. Good morning po, Attorney. Follow up lang po sa question ni Vivian. Kasi si Congressman Toby Tiangco, I think, may statement na parang ang sinasabi po niya or ang claim po niya ay, is the House leadership protecting Congressman Zaldico? May we know your thoughts on his statement regarding Representative Ko? Well, wala namang ganong klaseng pa na galing sa House leadership, no? Ang tungkol dun sa hindi pag-imbita doon sa Infracom, na-clarify din naman siya ni Chairman Terry Ridon na kaya hindi iimbitahan because for that specific purpose that they want to invite Congressman Zaldico, and including, I understand, Senator Grace po, diba? Because hindi siya kasama sa scope ng investigation ng Infracom. It was not relevant for the scope ng pag-uusapan ng Infracom, but it may be relevant in other venues, in other committees. So, ang gustong tutukan ng Infracom, yung mga allegations ng mga anomalya sa flood control projects. At nakita natin, nag-setting na ng direction ng Infracom kung ano yung mga initial na tututukan nila. They wanted to prioritize the flood control projects that were tagged by the President himself as ghost projects. They started now with Bulacan. Yun yung una din naman na na-identify ni Presidente. So they are discussing that now. And I think for the next hearing, yun pa rin na mapag-uusapan. So kung ang pag-uusapan ay yung anomalya sa flood control, hindi nararapat pa si Congressman Zaldico at na masama doon sa pag-uusap na yon. Pag mapag-uusapan yung mga insertions, doon siguro magiging relevant yung presence ni Congressman Zaldico. Yun ang explanation ni Chairman Terry Ridon. So, ibig sabihin po, ma'am, parang nananatili naman yung posisyon ng leadership, nananatili ang posisyon ng Infracom na wala po silang, sabi nga, sasantuhin. Yes. Resource person man po ito or any member of the House. Nakita naman din natin yan, remember, napasa din naman yung motion doon sa committee sa Infracom na yung request na mga members na magkakaroon ng tama ba yung isang motion na napass nila na for those members who would have some conflict for disclosure. So makikita naman natin na the Infracom is committed to make sure that yung mga dapat na mapasagot sa anomalya ng flood control projects ay talagang isisiwalat at maa-address ng investigation na ito. Pero syempre, may proseso, meron lang ding dapat saklawan ayon sa mandato ng committee. Yun naman din yung uunahin din ng Infracom. Ma'am, I mean, we're still a few weeks pa naman from September 16, no? Yung target po nila doon sa mga budget briefings. But
nagpe-prepare po ba as early as now yung house kung sakasakali na, kasi may mga nagsabi naman na they're very much willing to work overtime, may mga nagsasabi pa nga na they're willing to set aside muna yung session break sa October kung sakasakali lang po na hindi po talaga umabot dahil sa dami ng mga observations po nila sa 2026 National Expenditure Program. Wala akong information tungkol dyan, but hindi naman to ang kung sakasakali magiging unang beses na ang Kongreso ay mag-work overtime. Nakita naman natin yan kahit sa 19th Congress, hearings would run until early mornings, diba? Just to make sure na magawa yung mga trabaho. So, the House is always ready for any eventuality that yung work needed to make sure that we get our job done. Panghuli na lang po, Attorney. Ano po yung pananaw ng House leadership? Kasi nabanggit niyo po kanina yung sentiments naman po in general no, ng party leaders tungkol nga po sa kanilang mga observations, and in fact, yesterday, nabanggit din po nila na kaya din po nila gustong ipabalik yung NEP, parang dahil pinalalabas or lumalabas na yung ang lagi na lamang pong sinisisi sa mga insertions or sa pag may nasisilip po sa budget ay House of Representatives. So, ano po yung, kumbaga, statement ng House dito pagdating sa, of course, protecting the integrity of the House as a whole, and yung dun nga po sa mga ibinabatong issues na tungkol sa insertions? For the sentiments of the members of Congress, nakita natin yan dun sa mga nasabi ng party leaders kahapon eh. Sila ang representatives nung iba't ibang members according to the parties, at nakita natin na gusto din ng mga House members na masiguro na tama yung nalalabas na budget. Ang nangyayari kasi, I was trying to understand nga the process eh. Pag may mga kailangan corrections, ang mga items sa budget from the DBM, normally i-errata siya, na errata coming from the departments, nagagawin doon dito sa Kongreso. Nangyayari siya naman regularly, kaya lang, ang nangyayari, pag nagkaroon ng mga errata, natuturo ang Kamara na nag-i-insert ng budget. Sa ganitong kadami ng kailangan i-errata na na-observe ng party leaders, masyadong madami to, nasasabihin na later on matuturo na members na naman ng House ang gusto ng mga insertions. Kaya para maging klaro, para maging malinaw na nakita ng mga members na may mga kailangang ayusin at itama. Hindi lang sa DPWH, kundi sa iba't ibang ahensya ng departments. At para masiguro na maging magawa nila ang kanilang tungkulin ayon sa konstitusyon, magampanan nila ang kanilang trabaho bilang panawagan sa direktiba din ng ating Pangulo. Mas gugustuhin nila na itama muna to ng DBM para mas magiging maayos at masinsin ang pag-aproba ng Kamara sa magiging budget ng ating bansa sa 2026. Thank you po, Attorney. Thank you, Ray. Thank you, Haji. Tina Panganiban Perez from GMA7. Good morning po, folks. Ma'am, you mentioned kanina that you were not privy sa conversation ni Speaker with Secretary Pangandaman. But would you know how the party leaders were appeased? Did the Speaker talk to them? Anong sinabi niya? Because, sorry po. Kasi sabi po ni Representative Alvarez kanina na gusto pa rin sana nila ibalik yung budget, ayaw pa nilang matuloy ito. But since nag-usap nga raw si Speaker at saka si DBM Sec, hinayaan na lang nila. Unfortunately, I have no information on that. I just saw also the interviews of some of the party leaders this morning. So, wala akong mako-contribute doon sa discussion na yan. Ma'am, nabanggitin kanina sa questions yung sa Infracom, there was a motion by Representative Jokno for the members of the Infracom to submit a written full disclosure of their business interests that may be connected to flood control projects. And sabi po ni Cherry Don, kung mako-cover daw po lahat ng members of the House, dapat ma-amend yung motion ni Congressman Jokno. But napapag-usapan na po ba ito ng House leadership na kahit walang motion, i-cover na lahat ng Kongs, because there might be Kongs involved in flood control projects who are not members of the Infracom? Wala pa po akong balita tungkol dyan. Thank you po. Thank you, Tina. Mel Alice Moras from PTB4.
Hi, Attorney Princess. Regarding lang po sa timeline, para lang malinaw, kasi yun nga, so ang movement ngayon, tuloy pa rin yung budget deliberations, pero may hinihintay tayong errata mula sa DBM or DPWH. So, sa part po ba ng House, are we still confident na magiging on time yung passage ng budget? Or may mga nakikita rin kayong pagbabago sa magiging takbo ng budget calendar? Ano po yung assurance nyo tungkol naman dito sa timetable ng budget process po dito sa part ng House? Well, we have to check din with Chair Mika on this, no? Pero kaya nga tuloy-tuloy pa rin ang budget deliberations para dun sa mga items na wala namang problema ay matakil na siya. Hindi natin alam kung paano ang magiging kung gaano kabilis yung magiging review ng DBM doon sa mga budget na may nakitang observations, may mga observations sa mga members. So, pero it appears that the committee is still confident that they can still meet the timeline na tinitignan ng House para ma-approve ang GAB. Nakita naman natin kung gaano kabilis din yung developments, no, dun sa pag express ng sentiments ng party leaders, dun sa pag finding ways where we can address the issues ng mga party leaders. So we're still gonna wait kung ano pa yung mga magiging susunod na hakbang, but tuloy-tuloy ang trabaho ng Committee on Appropriations to ensure na may matatapos natin to dun sa time na in-identify nila. And again, kung magkaroon man ng adjustments, nagsabi din ng ibang party leaders that they're willing to work overtime for this.